Ang NATO nation na Turkey ay nagbaba ng malaking alarma patungkol sa nuclear power ng Israel. Oras na para linisin ang nuclear status ng Israel. Ayon kay Erdogan o ang presidente ng Turkey, dapat ay malaman na ng mundo ang katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Sa gitna ng digmaan sa Gaza, ang NATO member na Turkey ay nagtaas ng nuclear alarm tungkol sa Israel. Ayon kay President Tayyip Erdogan, gusto ng Turkey na matukoy ng International Energy Agency Inspector kung may mga nuclear weapon bang itinatago ang Israel. Iginit ni Erdogan na dapat malaman ng mundo ang katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Narito ang nukes alarm ng Turkey tungkol sa Israel. Moving forward with this is very important in terms of balancing strategic interests in the region. We will continue to put pressure on Israel. Israel's nuclear weapons must be inspected beyond any doubt before it is too late. We will follow this through. I also call on the International Atomic Energy Agency not to let this go. Maraming mga eksperto ang naniniwala na ang Israel ay may itinatagong mga nuclear weapons program. Gayunpaman, hindi kinumpirma o tinanggihan ng Israel ang pagkakaroon ng mga nuclear weapons. Kailan lang nitong buwan, ang minister ng Israel na si Amihai Eliyahu ay nagbitaw ng salita tungkol sa nuclear bomb. Naglabas ng pahayag si Amihai Eliyahu sa ideya ng pagbagsak ng nuclear bomb sa Gaza. Sinuspin din ng Israeli Prime Minister ang ministro na mula sa mga cabinet meetings kasunod ng kanyang komento. Nanawagan din ng isa pang Israeli lawmaker na si Tali Gottlieb para sa paggamit ng nukes sa Gaza. Ang Israel ay nahaharap sa napakalaking world condemnation para sa mga mapangahas na komento. Kahapon lang, tinawag ni Turkish President Erdogan ang Israel bilang terrorist state. I say with a clear conscience that Israel is a terrorist state. Ang Turkey ay isang mayaman na Muslim country, pero alam niyo ba karamihan sa mga Muslim countries ay kadalasan mahihirap? Alamin natin ang dahilan. Sa modernong panahon, kilala natin ang kababayan nating mga Muslim na mahilig magtayo ng negosyo. May iilan din namang nagtrabaho sa corporate world, pero halos lahat ay mahilig magnegosyo, kagaya na lang ng mga inchik. Ang kaso lang, ang mga inchik ay mayayaman na, at ang mga maliliit na negosyo nila ay unti-unting tumuntong sa tagumpay, pero ang mga Muslim ay hindi gaanong nagtatagal ang mga negosyo. Kaya ngayon, ang mga bansang karamihan ay Muslim ang nakatira, ay tinagurian bilang mga bansang pinagkaitan ng karangyaan. Ang usaping ito ay humikayat ng mga historians na pag-aralan ang dahilan ng pagiging maralita ng mga Islamic countries. Maraming teorya ang nabuo pero dalawang bagay lang ang tumatak sa isip ng mga tao. Ang kultura ng mga Muslim ay hindi sang-ayon sa pag-unlad. Ayaw daw kasi nilang gawing demokratiko ang bansa nila, lalo na't sila na lang ang isa sa mga naiiwan. Ang isang dahilan naman ay ang pananakop ng mga Western countries. Nang dumating kasi ang mga mananakop sa mga Islamic countries, lahat ng mga resources nila ay nasira, ninakaw at inabuso. Sa totoo lang, mas malaki talaga ang tsansa na may kinalaman ang kultura para bumagal ang paglago ng isang bansa. Kaya kung susumahin, wala talagang kinalaman ang mga mananakop kung bakit ang mga Islamic countries ay bigla na lang naging kabilang sa mga mahihirap na bansa. Yun nga lang, ang dalawang teoryang ito ay walang kinalaman sa totoong pangunahing dahilan kung bakit bumagsak ang ekonomiya na Islamic countries. May isang pagkakataon sa buhay ng mga Muslim na tinagurian sila bilang pinakamayamang bansa. Ang tawag nila sa panahon na ito ay Islamic Golden Age, na nangyari noong year 1000. Noon kasi, ang syudad ng Mecca ang naging largest trade fair sa buong mundo. Bukod dito, ang modernong medisina, irigasyon at maging ang algebra ay naimbento at mas pinaunlad pa ng mga Islamic countries. Kaya walang duda kung bakit sobrang yaman talaga nila noon. Kaya lang, pagdating ng year 1700, lahat ng yaman nila ay bumagsak. Mula 10% GDP, naging 2.2% na lang. At dito pa lang masasabi na agad na mali ang teorya kanina, na pananakop ang dahilan kaya bumagsak ang ekonomiya ng Islamic countries. Ang malaking tanong dito,
Ano bang nangyari mula 10th hanggang 16th centuries para magresulta sa ganito kapait na kapalaran ng mga Muslim? At ito ba ang nagresulta sa sitwasyon ngayon ng mga Muslim? Bakit naungusan sila ng Europa, lalo na tila naparalisa na ang sitwasyon ng bansang ito noong kasagsagan ng Islamic Golden Age? Sa totoo lang, malaking bagay ang magkaroon ng malaki at successful na negosyo sa isang bansa dahil isa ito sa nagpapaangat sa ekonomiya. Sa dinami-rami ng negosyo ng mga Muslim, walang nakapaglayag at umangat sa rurok, tipong makikilala ng buong mundo, kagaya na lang ng Apple, Android at iba pa. Oo nga't ang Islamic countries ay maraming naimbento at naging negosyo. Kaya lang, sa oras na mamatay na ang may-ari ng kumpanya, kasabay niya ring mamamatay ang negosyo. Hindi uso sa kanila ang inheritance at hindi lang nila inimbento ang regulasyon nilang ito dahil sinusunod lang nila ang nakasulat sa banal na Quran. Ang nasusulat sa Quran, hindi pwedeng magkaroon ng diskriminasyon sa pagitan ng mga anak. Kaya bawal ipamana ang naiwang negosyo ng isang Muslim sa kanilang panganay. Hanggang ngayon ang paniniwala nila ay dala pa rin ng kababayan nating Muslim. Kaya naman kung gugustuhin man ng anak na ipagpatuloy ang negosyo ng tatay niya, kailangan niyang magsimula sa pinakaumpisa. At dahil nga na-dissolve na rin ang negosyo, hirap na hirap silang mangalap ng kapital para ipagpatuloy ang negosyo ng henerasyon nila. Walang exempted sa regulasyong ito ng mga Muslim. Lahat sila ay nararapat sumunod sa Islamic law dahil hindi lang batas ng tao ang lalabagin nila, kundi pati na rin batas ng langit. Kaya naman mula noon hanggang ngayon, ang mga negosyanteng Muslim ay hindi na masyado nag-e-effort sa pagtayo ng negosyo dahil alam naman nila kung anong kasunod na mangyayari sa negosyo nila oras na magpantay na ang mga paa nila. Kaya naman walang naitayong malalaking negosyo ang Islamic countries, lahat ay nanatili lamang na maliit o kung umunlad man ay maliit lang rin. Dahil sa Islamic law na ito, halos wala talagang nag-i-invest sa mga negosyo ng mga Muslim, lalo na ang Western countries. Kahit pa napakaganda ng objective ng proposed business, hindi pa rin ito sapat para mahikayat sila. Bakit nga ba ganoon? Kung dalawa kasi ang owner ng isang negosyo at ang isa ay hindi Muslim, kailangan niyang tanggapin ang Islamic law. At kung mauuna mang mamatay ang business partner niyang Muslim, mamamatay na rin ang negosyo na pinag-effortan nilang dalawa. Ganon din naman kung ang non-Muslim ang mamamatay, kasabay niya ring mamamatay ang negosyo na binuo nila. Kaya kawawa kung sino man ang maiiwan, lalo na kung bread and butter na niya ang negosyong naitayo nila ng business partner niyang Muslim. Kaya naman kung ang non-Muslim ay may negosyo at nakatira sa Islamic country, sila pa ang umaangat ang estado sa buhay. Kaya ang totoo niyan, hindi naman talaga naghihirap ang mga Muslim sa buhay sadyang hindi lang sila yumayaman. At hindi lang ito tungkol sa pera, maging sa strategies sa pagtatayo ng negosyo at labor contracts ay nanatili kahit pa ilang daang taon na ang nakakalipas. Isa pang dahilan kaya ayaw ng Western countries mag-invest sa mga Islamic countries. Noong kasagsagan pa ng Ottoman Empire, pabor sila sa mga Muslim. Kung Muslim versus non-Muslim ang magkalaban sa korte, panalo na agad ang Muslim. Kung parehong Muslim naman, panalo ang mas mayaman. Noon pa man, existing na talaga ang corruption. Kaya hindi nakakapagtaka kung hanggang ngayon may korupsyon pa ring nagaganap sa gobyerno natin. May mga Islamic countries rin namang nanatiling masagana ang negosyo dahil sa oil business nila. Yun nga lang, dun lang sila nakadepende. Kaya kahit na may potential pa sa patuloy na paglago ang mga negosyo nila, may pangamba naman ng resource curse dahil sa iisang negosyo lang sila nakadepende na tinatawag ding oil dependency. Kaya sa oras na bumaba ang sales nila sa oil business, marami ang madadamay. Dahil dito, mas nagiging talamak tuloy ang korupsyon. Ang ekonomiya lalong bumabagsak. Ang Islamic law ay sinasabing isa sa mga dahilan kung bakit hindi tumutuntong sa karangyaan ang mga Muslim. Unang-una na rito ang interest, usury and Islamic finance. Sinasabing nakasulat sa Quran na ang mga nangutang ay hindi mo pwedeng pagbayarin ng interest. Kumbaga sa loans, walang patong ang pinautang mo dahil hindi ito pinapayagan ng Islamic law.
pero gumawa ng panibagong batas ang mga Muslim para kumita sa mga nangungutang upang ipantayo ng negosyo nila. Ito ay tinatawag na profit sharing. Dito naman kumikita ang mga nagpapautang. Lifetime na ang ganitong setup, kaya kung tutuusin, mas gusto nila ang ganitong sistema kaysa ang pagpatong sa inutang sa kanila. Yun nga lang, hindi naman lahat ng negosyo kumikita. Mas marami pa rin ang eksaktong utang lang ang naibabayad, minsan nga ay natatakbuhan pa ang mga nagpapautang. Pangalawa ay ang social welfare and charity, zakat. Ibig sabihin obligasyon ng mga Muslim na mag-donate ng pera sa mga charitable institutions, lalo na kung sobrang yaman mo na. Naisusulat daw sa Quran na kung mayaman ka at marami kang pera, responsibilidad mong magbigay sa kapwa mo. Lalo na kung mahirap talaga ang estado sa buhay, kailangan mong i-distribute ang pera mo. Ang goal kasi nila dito ay gawin pantay ang estado ng mga buhay ng kapwa nila. May isang interview ang naganap noon sa pagitan ng isang speaker at Muslim representative at tinanong kung bakit nga ba hindi masagana ang buhay ng mga Muslim. Idinenay ng Muslim representative na mahirap ang Muslim countries dahil may mga negosyo talaga silang nagtatagumpay. At sinabi rin na walang kinalaman ng Quran o si Allah sa kultura at batas na sinusunod nila. Kabilang sa sinabi ng Muslim representative ang social welfare and charity, zakat. Sa panahon ngayon, nakakabilib na nananatiling tapat ang mga Muslim kay Allah. Sa kabila ng mga pagsubok, napilit sumisira sa kanilang pananampalataya. Kahit na ang kapalit ay hindi magiging sang-ayon sa pangarap ng marami na generational wealth na maari mo lamang makuha kung pwede mong manahin ang negosyo ng magulang mo.